Dream guy daw, pero ang catch ay fake identity lang pala ang ginagamit nitong si Kyle habang niloloko ang jowa niya noon na si Shane. Para raw tumagal ang relasyon ni Kyle kay Shane ay nagagawa raw nitong paikot-ikutin. Sa tindi pa nga po ng panloloko ng isang taong jowa nitong si Shane ay umabot na sa halos 100,000 piso ang inutang ng magaling na jowa kuno nitong si Shane. Opo, kumikitang kabuhayan ah. Ginowa, pinagkakitaan pa. At ang pinakamasaklap pa dyan, bukod kay Shane ay meron pa raw ibang babaeng na biktima. Itong si Kyle. Aba, trabaho niya na yun, ano? Kapag ganun, ano? Oo, nagbabayad kaya ng tax to kapag ganyan ang trabaho mo. Ayan, kausapin na nga po natin mula sa Davao City, 36 years old. Shane, magandang tanghali sa'yo. Hello, Sir DJ. Hello, Magandang DJ po ako. Good afternoon po. Oo, good afternoon. Sandali lang ha. Itong si Kyle, gano'n nga katagal yung relationship ninyo? Mahigit 1 taon? Ah, Ngayon po ay supposedly anniversary po sana namin ngayon. As in ngayong araw na to? Yes, 8-8 po. 8-8 para swerteng-swerte. Butas na butas. 8-8. Tayo'y mag-8-8. 8-8. Mo 8-8 pa kayo ha. Kala mo swerte-swerte ha. Pero yung pala, butas na butas. Ang Yes. relationship ninyo dahil eto na. Saan mo ba nakilala yan, Shane? Nagkikita ba kayo ng personal? Sige nga, kwento mo nga sa amin. Actually po last year of March, I guess, March last year po, I Mm. tried dating app. First time ko lang din po mag-try since Oo. I was single for 10 years, ganyan. So, Mm-mm. nag-try po ako ng dating app. Oh. Parang peer pressure lang din. Tapos Oh. po, yun po, dun po kami nagkakilala. After a week naman din nagkita po kami. Mm. Yes After a po. week, Pero, nagkakilala. opo. So, kumusta naman siya nung nagkita na kayo? Actually po, totoo naman yung mga first na sinabi niya na from Cebu, pero yung age niya kasi doon is hindi niya sinabi yung totoo ang sabi niya. Kasi yung age ko doon is 36 talaga. Tapos siya parang finake niya na yung age niya. And doon pa lang during 1 week pa lang na communication namin, sinabi ko sa kanya na ayoko ng bata kasi teacher po ako. So parang estudyante ko lang. So finake niya na agad yung age niya. Parang sinabi niya 20 na yun siya, something ganon. Mm. So, Pero sabi ko, ang totoo, not bad naman. 24 lang siya that time last year. batang-bata. Opo. Ayan. Tapos, Opo. Tapos, so hindi naman agad opo. kayo nung nag-meet kayo, hindi naman agad na, ay nako, pwede na to. Oo, jowa na, ganyan. O nag-imbestiga ka rin kahit papaano. Kinilala mo rin naman. Yes po, pero based kasi sa story niya, meron siyang, kaya siya nandito sa Manila po kasi parang nag-move on siya sa 4 years relationship niya. Mm. And then engaged na siya dun sa ex-girlfriend niya that time sa Cebu. So that's why nandito siya sa Manila. Mhm. Pero parang December of 2023 ata sila nag-end up. So noong Mhm. January 2024 siya nandito sa Manila. So parang 3 months na rin daw. So Aha. parang nakamove po na rin daw siya, ganyan. Mm. So ayun po. Shane, Yun yung kwento niya. Yan Yes ang po. gusto kong sabihin sa'yo. Yun ang kwento niya. Oo. Mhm. At ikinikwento niya ito, bahagi ito nung, nung first time na pagkikita ninyo, may kwento na agad siyang ganon? Actually parang first day pa nga lang po Oo. ng communication po namin through chat. Ganun na po yung ano niya. So may mga pictures na siyang sinend, yung proposal niya, ganun. Oo ba? Oo, talagang pinagkatiwalaan kanya doon ba sa puntong 'yon kung babalikan natin. Hindi ba ang dating sa'yo ay parang this too good to be true. Ngayon mo pa lang ako nakaka-chat, ngayon mo pa lang ako nakilala, tapos binabanggit mo na sa akin, share mo na yung ganitong klase ng mga impormasyon tungkol sa'yo. Hindi ba red flag 'yan? Na masyado namang trusting naman 'tong taong 'to?
Actually po, DJ po, I don't have any idea po talaga about sa ganun since ang tagal ko rin po naging single, Mm. ganyan. Wala, parang naging totoo lang siguro siya sa sarili niya. So for me, it's not a red flag that time. Parang, green flag kasi sinasabi naman niya yung mga experiences niya. And parang Mm. after 3 days po ata na magka-message kami, parang he was trying to make video call sa mama niya na nasa Dubai para Oho. mag-video call, parang ganun. So sabi ko, parang seryoso naman tong taong ganun. Oo, kinikilig. Kinilig ka Opo, na. parang, Ang sweet okay. naman niya. Gusto niya talaga ako. O yan na. Opo, Oo, mga ganun. bumigay na. Love Pero, bomb. oo. Oh, pero ngayon nga nalaman natin na para bang pinasakay ka eh. 'Di ba? Pinasakay ka. Opo. Oh, masakit man Shane pero talaga medyo nautukan ng mabilis-bilis Yes. nitong batang ito na si Kyle. Ayan, pero gusto ko namang malaman din kasi nga sabi mo, bukod doon sa para napaikot niya agad yung ulo mo, napakilig ka kaagad, nahawakan ka na agad niya, habang nangyayari ba yan, kayo na agad-agad o hindi pa naman? Ay, hindi pa naman po. So nandun ka pa lang na kinikilig-kilig, 'di ba? Na para bang talagang ini-enjoy na ikaw ay nililigaw-ligawan na nitong si Kyle. Pero kailan naman nangyari itong sinasabi na naloko ka pa na meron pang perang involved? Parang ano po, mga month of April. Ay, Mm. parang month of April, ganun. Kayo na Sobrang, yun. sobrang, parang sobrang gaan, parang ang bilis kong nag-trust sa kanya since ang dami niya ng mga kwento, ganyan. Oh. So I was trying to na-stop naman yung side niya kasi wala siyang I mean, hindi ko kilala yung mga kapatid niya, ganyan. Wala Mhm. talaga. Tapos, I don't have any idea po sa side niya. Pero kinento niya yung family niya, ganito Mm-mm. yung family background niya, Oo. ganito yung work ng parents niya, ganyan. Pero wala siyang mga name na binabanggit. So I trusted him naman since may mga pictures, ganyan. Pero wala nang mga names, ganyan. Hindi ko lang mahanap sa Facebook yung mga pangalan. So po, Mm-mm. by April po, parang may nag-message sa akin. Ang sabi ay tita daw siya nung guy. Sabi niya, tita ko ni Kyle, pwede bang sabihin mo sa kanya na yung bunsong kapatid niya is namatay, ganyan po. Uy, Tapos, ganun, no? kaya lang kasi, opo, ganun ko yung kasi baka umiyak siya, ganyan. Kwento niya kasi na ikaw yung girlfriend niya dun sa Manila, pero hindi pa po kami talaga that time. Oo. Tapos, pwede ikaw na lang mag-comfort sa kanya, ganyan, ganyan, ganyan. Uy. Tapos prior to that po, yung pinsan po niya namatay din. So, sinabi niya rin yun sa akin. Mhm. Tapos, so parang sinabi niya na parang nagtulong po siya doon, nagpadala siya ng pera. So parang sinasabi niya na if gusto mo din mag-share. So ako bilang mabait na tao, Ayan na. nag-share po ako ng amount. Magkano yun? Tapos yun po, after ilang weeks, Shane, yung kapatid magkano? naman niya. Magkano yung shinare mo? Mga 5. 5K through Opo. Kyle. Pinadala mo through Opo. Kyle Opo. o pinadala mo ng direkta doon sa through Kyle Opo, true, Kyle. Kasi meron pa pong marami pa po kayong malalaman at the end of the story po kung Ay, bakit naku. ganun. Oo, sige. Ayan. So, Tapos po, so after a nagbigay, week po, pinsan muna. opo, Sabi mo kasi prior opo, to that. So, si pinsan daw muna ang opo, namatay. Nagbigay ng abuloy itong si naksidente. Shane. Tapos, bigla may nag-message sa'yo na tiyahin niya di umano, na hindi mo namang kilala ang Na mga mama po pamilya. nung pinsan niya. Mama ng pinsan niya. Yung kapatid naman, itong si Kyle, di umano, yung namatay. Opo, Tinag-abuloy ka na naman. Kapatid na to. Yung youngest pinsan, sister po 5,000 niya. binigay mo eh. O papaano nitong pinsan na? Ay, nung kapatid So na ngayon, pala. ayun po, 5,000. 5,000 ulit. Tapos yun, Dapat mas DJ mataas po, kapatid yun eh. opo. Tapos may mga convo pa na, baka nag-message siya yung tita ko kasi hindi ko sila makontak, ganyan, sabi niya. Kasi tawag dito, hindi rin sila magsasabi sa akin, mga ganun. So, I thought talagang super totoo talaga lahat. Naku. Sabi ko sa tita po niya na, pwede pa message na lang po si Kyle kasi nag-worry na siya, ganyan.
Mm. So hanggang sa nasaan na po yung pera, ang sabi daw po parang yung burial ginawa na, ang sabi po niya is kinimate na lang, ginawang private para hindi na malaman ng mga kapitbahay kasi parang curse daw na sunod-sunod na may namatay sa kanila. Ah, So I trusted him po talaga, DJ Popoy, mm, as in mm, I was super deceived, manipulated, blinded mm. that time. So akala ko naman parang sa side ko super natuwa ako na since na nakatulong ako. Oo, oo, natutuwa Opo. yes, oo, totoo 'yan ano, sa Parang deception nga naman fulfilling. oo, yung, feeling mo nakatulong ka, nakapagpagaan ka ng loob but in the end, malalaman Mm. mo nga na talagang, inuuto ka lang nga pala, aba, masakit 'yan. Oh, masakit sa Yes po. feeling 'yan ano, pinasakay ka, nagastusan ka, okey lang yung gastos para sa akin yung gano'n, pero yung, Mhm. halaga ng pagtitiwala, yun yung mahirap Yes na po. ibalik na. Pero, Yes po. sandali, hanggang mga magkano umabot yung, yung mga panlolokong, ganito? Tsaka ano 'to, nagkita kayo ng personal, tama? Yes po. Nag Many times actually po nadala ko po siya dito sa bahay Oo, nung birthday po nung mama nadala mo. ko. Wala ba mga nawalang gamit diyan sa inyo? O wala namang Wala gano'n? naman po. Sigurado ka, Wala chineck mo naman po. ba? Yes. Oo, ayan, 'di natin Hanggang sala lang naman masasabi. po siya. Oo, hanggang okey. Hindi nabawasan yung upuan niyo, yung muebles? Oo, baka naman Hindi sa naman po. sobrang, "Uy, love ko siya." Baka na-misplace ko lang yung ano, yung isang Hindi upuan po kasi namin dito. Baka hinangin lang kasi nung umulan. Oh, pero pagka bigat-bigat nara yung, kahoy ninyong, upuan. Well, anyway, so ganyan na nga, personal, pero lahat ng mga conversation na ganito ay nangyayari, online. Yes. Sa mga chat-chat lang, tapos yung mga nagme-message sa'yo, hindi mo naman nakakausap kung si tita ay si tita nga ba talaga. Yes po. Hmm, Exactly po. ayan. Gumagamit lang siya ng mga fake accounts. Yes, nakuha niyo po. Buti nga Hmm, po kayo na na-gets niyo po kaagad. Samantala ako parang, ha? Hindi pa talaga. As in parang mga lately ko lang po na mm. napapag-puzzle-puzzle lahat. Oo, ayan. Pero ito, Shane, nakamagkano lahat ang mga nakuha sa'yo nitong si Kyle? Yun po almost 100. Actually, parang 120 plus pa if lahat po talaga. Kasi super dami niya pong lives talaga, DJ Hmm, Popoy. I Sandali mean, ha. parang, Ah, sh opo. Shane, dito sa 120 plus thousand o sabi mo nga 100,000 plus na ano 'no, na nakuha niyang pera sa'yo kasi ang nagiging alibay niya, nagiging, rason niya ay, may namamatay, sa kanila. Parang, dinadaan niya via abuloy. Meron pa ba siyang kamag-anak ngayon? Ha? Actually, DJ Popoy, Oh, parang 4 na kamag-anak po niya yung namatay. na ginawan niya ng kwento na namatay. Yes. Tapos Oo. sinend pa siyang mga pictures ng, di ko alam kung totoo ba yun yung kamag-anak niya nasa ospital, ganyan, na Mm. nakalibing. Sa ospital Sabi ko, nakalibing? sino naman tong mga Ano? taong to, Ano? grabe. Oo, kailan mo sige na, ayan na, panloloko 'yan, hindi na natin malalaman kung, totoo pa ba o hindi. Pero 'di ba yung, ano 'no, yung, kuwento ng, The Boy Who Cried Wolf. 'Di ba, alam mo ba yung, kuwentong 'yon? Oh, na nanguuto-uto yung bata na may, umiiyak na wolf, ganyan. Trip-trip lang, nanloloko. Pero nung talaga meron ng wolf na dumating, hindi na siya pinuntahan, hindi na siya Yes, tinulungan. yes. O Mm, nung kailangan tumulong sa kanya, wag naman sana mm. mangyari yan dito kay Kyle. O bukod doon sa mga paabu-abuloy, kuno na pera, ano pa yung iba niyang dahilan at umabot sa ganyang kalaki naman yung ibinibigay mo, Shane? Actually po Sir DJ Popoy, Oh, since he's working sa Makati, mm, so medyo mahal yung cost of living doon. So may mga times daw na parang like hindi sapat yung I mean yung sahod niya for the 1 month na mga expenses niya. Doon hindi naman ako po nagbibigay sa kanya monthly allowance or what. Parang nanghiram lang na siya ng mga 2K, ganyan, mm. gano'n. So hanggang tapos po, ang worst part is that may natira yung phone niya. Naku.
So, Nasira yung phone. nasira ang Pero phone. pinakita naman niya yung mga conversation niya, nagbayad siya ng phone. Ah, Tapos po, yung mga hiram-hiram niya na yun po, late latter part ko na lang nalaman na ang yung laki na mga, ang basta laki po, na pala. opo, tapos po, yung pinakamalaki is that yung lumipat po siya ng ibang company. So, Mm. he needs ng laptop since wala pa na pong company laptop yung company nila na ini-issue. Naku, So, oo. naghiram siya ng Kawawa naman yung nag-ask company nila. Bilhin mo na lang kaya yung kumpanya nila. Ano? nag-ask po siya ng parang pambili ng laptop. Though hindi naman po full yung binigay ko. Like, parang half lang kami. Oo, oo. And, so yun po yung lahat, sir. DJ Popoy, mga 3,000, ganyan. So, Oo. hanggang sa umabot ng ganun kalaki po. Oo, ngayon mo na lang And na-compute then, 'yan. At meron ka pang opo, isang meron ka pang isang natuklasan na hindi lang pala ikaw ang yes. babaeng na biktima. Pero bago natin ipagpatuloy 'yan, kausapin muna natin dahil parang may gigil na gigil din na mag-react sa kwentong ibinabahagi mo sa amin ngayon, Shane. Ito si Lace ng Bulacan. Pakinggan nga natin, baka na-experience niya rin ito. Lace, magandang tanghali sa iyo, Lace. Good afternoon po. Oo, Lace. Bakit ganyan? Ba't bumubulong ka lang? Ay, hindi po, normal voice ko lang po Normal yun. mo lang ba yan? O sige, Opo. may ibibilis ba yan? O sige, bagalan pa nating konti. Ayan. Okay. Sorry po. O sige, Lace, anong masasabi mo dito sa ikinikwento sa atin ni Shane? Ano po, parang first, ano po siya, parang medyo wake up call din po Mm-mm. na mahirap po kasi talaga magtiwala agad. Oo. Lalo na, I mean, kasi paano, parang, lalo na po if nami-meet lang online, parang, Mhm. opo, mahirap pong maniwala agad kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya parang mas okay rin po talaga na mas maging maingat Oo. next Oo. time. Ikaw ba, Liz, ay nakaranas ka na ng ganito? Alam mo yung online-online lang, pahiram naman. Well, kapag kakakilala mo talaga, meron namang mga ganyan, di ba? Baka meron ka dyan ganito. Pero yung mga bagong kakilala mo pa lang, masyado ng trusting sa'yo, pinagkakatiwalaan ka ng mga ng mga ah, ah, mga impormasyon about them na masyado naman yata maaga, hindi pa tayo ganun ka-close. Pero yun ang ginagawa kasi nilang lisensya para makuha agad yung loob mo. Naranasan mo ba to, Lace? So far po, hindi po naman. Diba? O mag-iingat ka. Oo, sa mga Oh, nakaka-chat mo. Okay? Wag mo nga hayaang opo. mangyari sa ito, Lace, ha? Opo. Okay. Maraming salamat, Lace. Thank you po. Oh, ayan. Shane, ito mabalik na nga Yes po. tayo sa'yo. Okay? Ayan. Sabi mo may mga iba pa mga babaeng na biktima itong si Kyle. Papaano mo na nalaman ito? Nag-imbestiga ka na ba? May tumulong ba sa'yo? O nakita mo na lamang din katulad nung iba nahuhuli nila sa cellphone, o kaya yung iba nakikita na lang sa Tulfo. Nandiyan ka, sikat ka na, nasa TV ka. Nirereklamo ka na pala dyan. Sige. Papaano nangyari, Shane? Siguro po, alam niyo po yung during the relationship, Mm. not giving you peace. Yung So, I prayed sorry? na talaga na, Lord, parang during the relationship, Mm. parang wala kang peace, wala kang peace of mind, ganun. Mm. Sabi, di ba po, ang sabi, if it is from God, you have peace and not confusion, ganyan. Mm. So I prayed, sabi ko, Lord, can you please give me a sign? If this man is not for me, kindly remove him from my life. Mm. Tapos one night po, nakapanaginip ako na he's betraying me, ganyan. Mm. Tapos po, parang that was July ata, I think, or ito po August lang din last year. Oo. Ano po, parang iba na yung pakiramdam ko na nag-isolate po kasi siya, nag-isolate siya ng parang 2 days. So, sabi ko, it's not normal, nag-isolate siya na hindi siya nagbibigay ng heads up, ganyan. Tapos po, that was Saturday, Sunday po eh. Tapos nakita ko sa story niya po sa IG na dami accounts yung gamit ko kasi since he blocked me doon para hindi ko makita yung story niya. Parang he was dating other
woman, pero hindi ko nakita doon kung sino yung kasama niya. Parang Mm. sure lang, lap, ganyan. Ayun na. Tapos Mm. ang masama po doon is nakita ko yung parang gumawa siya ng page na something, parang page something, tas may number doon. Yung number kinuha ko, tas inano ko po sa GCash. So, lumabas yung pangalan ng girl. Aha. So, tapos po, nakita ko yung name ng girl doon. Search ko. Sabi ko, sino kaya to? So, hindi ko muna sinabi sa kanya na may alam po ako. Mm-mm. Tapos, he made up stories na sabi niya. Kasi sabi ko sa kanya, parang since hindi niya po ako may message ganyan. So, nag-ask ako sa akong friend, na friend din niya, na can you please tell Kyle na i-message na ako kasi nag-worry na ako ganyan po. Mm-mm. Tapos, na-message naman niya. So, nag-response po si Kyle. Ang sabi niya is, minute ko lang si ate ganito kasi he was my business partner before sa Cebu. Ganyan. Minute ko lang siya sa paggawa siya ng ganitong page, which is totoo naman. Pero iba yung name na ginamit po niya. So, sabi ko parang hindi nag-match yung story niya. Ganyan. Up until one time po, God is good talaga. Na ano po siya sa akin na wrong sense siya ng love. Pero Ayun. love, can you please send ng video ng ganito? Nang parang wood, kasi yun po yung parang business. Hindi naman business, parang doon nag-work yung girl. Yes. Tapos, sabi ko, sino si Love? Tapos alam niyo po, ang galing po niya. Oh. Gumawa po siya ng account, ng FB account. Ang pangalan ay My Lovely. Tapos yung pangalan, tapos iniba niya po talaga. Para lang hindi ko siya Iniba. mahulaan na nag-cheat na siya. Yan. Yung mga Ganun siya, galing. Oo. Tapos, Ayan, mukhang mahabang kwento pa yan, Shane, ano? Pero opo. in the end, nalaman mo na meron ka nakausap na ibang babae na ganun din ang ginawa sa kanya. Tama ba yon? Opo. Oo, Tapos ayan. At po, doon mo na-confirm. Ilan yung nakausap mo? Isa? Dalawa? actually, hindi po ako talaga. Yung pong ex niya sa Cebu, Oh, yung ex niya. I tried to to reach out para Oo. itanong lahat. So, yun, pinagsasend niya sa akin. Since po pala, nakikita ko pala yung mga story nung guidance sa Instagram. Iba rin yung Since kwento po sa pala kanya, yun. doon sa ex niya? Iba rin yung mga kwento? Hindi po. Hindi po. I mean, yung ni-reach out ko po yung girl doon sa Cebu. So, sabi niya, hindi, ikaw ba yung girlfriend niya ngayon? Kasi ito yung mga delete niya from June up until Kasi meron na pong, nakasettled na po yung ex niya sa Cebu. So, Oo. parang private na rin yung life, ganyan. So, nagtulong lang siya sa akin na may mga screenshots lang siya ng delete ng guy. Sabi niya, ikaw Naku. ba to? Ganyan. Kasi yung from June to so doon ko lang po nalaman na since from June is hindi pa pala siya nawala sa dating app. So, up until unong nalaman ko. It's Hindi pa pala siya tumitigil. Oo. So Shane, it's confirmed. It's confirmed na talagang niloloko ka na. 'Di ba? Dahil tuloy-tuloy pa rin naman pala siya. Itong si Kyle sa pakikipag-date, pakikipagkilala at pangla-love scam sa ibang tao. Tama ba sabihin na love scam ka? Yes po. Oh, ayan. At dahil nga dyan, usong-uso, napakaraming mga dating apps na nandyan. Well, meron din naman mga kwento kasi dumarating dito sa H2H, sa Heart to Heart, hindi naman puro love scam ang nangyayari. Meron nga nagkakatuluyan di ba? Meron nga nagkakaroon ng pamilya. Pero ito, Shane, nang dahil nga sa experience mong yan, meron ka bang gustong mensahe para sa lahat naman ng mga kababaihan, mga kalalakihan na nakikipagkilala online? Meron ka bang reminder sa kanila na wag ka na ring tularan pa doon sa sabihin na natin na naging utu-utu ka doon sa parting yun. Ano ba yung mga dapat ingatan? Go ahead, Shane. Paalalahanan mo nga yung mga kapatid natin, please. Siguro po sa mga listeners, especially sa mga women, like me na don't trust fully agad. I mean, triple check ng background, ganyan. If nakilala lang online, siguro yung mga parents, kamag-anak and everything, kilalanin siguro muna bago talaga mag-full trust dun sa guy. I mean, hindi naman siguro lahat ng namimit natin online is, especially dating app, is mga bad or may mga intention hindi good. Siguro yun lang din po yung hindi ko naging, super galing lang niya kasi. So parang lately ko lang din nalaman na he's a narcissist, parang gano'n. Sa lahat. Kaya ganun po siya siguro yung character po niya. And sa lahat din ng mga women. I praise God kasi
ipag-pray din siguro talaga muna if yun ba talaga. Kasi God will give us, ano naman po, bibigay siya ng sign if hindi talaga yun para sa atin. And wag na ipilit talaga kasi ako many times ko na po siyang nahuli pero I forgive and I forgive. Parang many times na ako binitray pero many times ko rin siyang sinurgive. Mhm. Ganon. So that's why siguro pa sabi na you deserve what you tolerate. Ayan, Yun po. okay. Meron ka bang mensahe naman para sa kay Kyle mismo at sa mga katulad ni Kyle na ginagamit nga yung pagde-date na ito para parang gawin ng hanap buhay ang pang-scam talaga, ano? Sabi nga nitong si Kuya Johnny Enesilio, hindi mo na mababawi yung pera mo, nagtatago na yon. Sandali lang, bago ka magbigay ng mensahe sa kanya, nakapag-usap pa ba kayo ni Kyle? Actually, last month po, Oo. last month lang nag-pay siya ng unang payment niya dun sa mga nahiram niya. Nagbayad naman. Kasi first payment po, opo, Magkano? 10. 10,000. So may intensyon naman siyang maisoli. Kasi po, sabi ko sa kanya, I will file a case against him if hindi niya ibalik yung lahat ng mga pera na, tsaka yung mga dinamage niya, ganun po. Yan, Ayun oo, po. matapang din. Oo, gusto rin talaga. Kaya kita mo Yes. kailangan din na gugulatin natin sila eh. Kaya naman sa mga katulad Mm. nga ni Kyle, ano naman ang mensahe mo? Go ahead, Shane. Sa mga guys na katulad ni Kyle, I don't know if anong meron, why you need to fake your identity or to manipulate people and to lie. Siguro po, kayo, at the end of the day, you will suffer naman the consequences. So, sayang lang yung mga taong pure and genuine love yung binigay sa inyo. Tapos, parang lolokohin lang. Pero alam ko naman din po na karma is real. So, bahala po sila sa gusto lang gawin. Basta face the consequences din po. Mm-mm. Ganun. Ayun lang po. Yan. At sana nga tuloy-tuloy ka na nagising, Shane, ano, sa katotohanan. Yes. Nga lang, medyo maghihintay na naman tayo ng konting panahon. 'Di ba, 10 years ka mo naghintay na magkaroon sana ng jowa. Kala mo si Kyle na. Hintay pa ng konti ha, hindi minamadali. Because true love waits kahit pa nga gasgas ng sabihin. 'Di ba? At sana nga makita mo na rin very soon. Oo, yung true love mong yan. Shane, maraming salamat sa'yo.